Hala, magkakapatid na mahiyain may nanakot sa kanila. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po. May nanakot sa magkakapatid na mahiyain. Sino kaya ito? Yan ang atin ang malalaman ngayon mga kalingap. Ang misteryosong pagkatakot sa mall. Isang Sabado ng hapon, nagpasya ang magkakapatid na sina Chris, Melissa, at Bea na magtungo sa isang malaking mall sa kanilang bayan. Matagal na nilang nais mag-shopping, at dahil bakante ang kanilang oras, nagsama-sama silang magkakapatid upang mag-enjoy sa isang araw ng pamimili at pamamasyal. Si Chris, ang panganay, ay laging seryoso at maingat, kaya't siya ang palaging nag-aalaga sa mga kapatid. Si Melissa naman, ang ikalawa, ay pasimple lang palagi at mahilig sa fashion, kaya't siya ang namimili ng mga bagong damit. Samantalang si Bea, ang bunso, ay masyadong curious at palaging may tanong tungkol sa lahat ng bagay. Tuwang-tuwa silang tatlo habang naglalakad sa makulay na pasilyo ng mall, abala sa kanilang mga hiling bilihin. Habang sila ay naglalakad sa isang madilim na parte ng mall na hindi matao, napansin nila ang isang kakaibang tao. Isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at suot na itim na hoodie, na halos hindi makikita ang mukha dahil sa anino. Nakangiti siya, pero ang ngiti ay tila hindi normal, may kakaibang takot na naramdaman si Bea. Ang ganda ng araw na ito, pero bakit parang may kakaibang pakiramdam? Tanong ni Bea sa kanyang mga kapatid habang tinitingnan ng matandang lalaki. Teka lang, Bea, huwag ka nang matakot. Siguro, guni-guni mo lang, sabi ni Chris, ang ate, na medyo hindi rin komportable sa sitwasyon. Habang naglalakad sila palapit sa exit ng mall, naramdaman nilang sinundan sila ng matandang lalaki. Hindi na nila ito tinitingnan, ngunit ang presensya ng matanda ay parang lumalaki at nagpaparamdam ng kakaibang takot sa kanila. Sa isang iglap, ang matandang lalaki ay dumaan sa kanilang harapan at tumigil. Tumingin siya kay Chris, Melissa, at Bea, at sinabing, ang dilim ng inyong landas. Mag-ingat kayo. Sabay kindat sa kanila at naglakad palayo. Nagulat ang tatlo sa sinabi ng matanda. Ang mga mata ni Bea ay malaki, nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Huwag mong pansinin. Siguro siya lang yun, isang tao na gusto lang magpatawa, sabi ni Melissa, pero hindi rin siya makapagpaliwanag kung bakit ang pakiramdam nila ay parang may mangyayaring masama. Habang sila ay patuloy na naglakad, nakaramdam sila ng mga malamig na hangin, at ang mga ilaw ng mall ay nagdim ng bahagya. Parang may isang hindi nakikitang anino na sumusunod sa kanila. Tumigil sila sa harap ng isang tindahan ng mga laruan at nag-isip kung ano ang dapat nilang gawin. May naririnig ba kayo? Tanong ni Bea, ngunit ang mga kapatid niya ay hindi makapagsalita. Ang mga tunog na dulot ng mga paninda sa paligid nila ay tila naglaho. Wala nang ingay. Wala nang tao. Siguro oras na para umuwi, sabi ni Chris, nagmamadaling hawakan ang kamay ng mga kapatid. Bago pa sila makalabas ng mall, narinig nila ang isang malalim na boses mula sa likod. Ang dilim ay magsisilbing gabay sa inyong landas, ngunit ang liwanag ay magdadala sa inyo pabalik. Paglingon nila, wala na ang matandang lalaki. Matapos ang karanasang iyon, nagmadali silang lumabas ng mall at pauwi. Habang sila'y naglalakad patungo sa kanilang tirahan, hindi pa rin nila mawala sa kanilang isipan kung ano ang nangyari. Ang mga takot na naramdaman nila ay nanatili sa kanilang puso. Nang makarating sila sa bahay, natanong ni Bea ang mga kapatid, ano kaya ibig sabihin ng matandang lalaki? Bakit parang may mga nararamdaman tayo na wala sa lugar? Tama ka, Bea, sagot ni Chris. Siguro may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Ngunit ang pinakamahalaga, magkasama tayo at ligtas. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang buhay ng magkakapatid. Ngunit tuwing naaalala nila ang araw na iyon, isang malamig na panginginig ang bumabalot sa kanilang mga katawan, at iniisip nilang baka, sa kabila ng dilim, may mga bagay na hindi nila kayang iwasan. At mula noon, nagkaroon sila ng mas matinding pananaw. May mga misteryo sa mundong ito na hindi basta-basta matutuklasan ng kahit sino, at minsan, mas mabuting magtiwala. Tingin dito! Tingin dito!
sila. So, yun sa SM pa lang po kami nakapasyal. Nakapaglakad-lakad. So, yun. Kakalingap sa bahay nila. Tanong po namin kung gusto pa pong kaso sobrang nahiya ko po yung mga bata talaga. Kaya punta po namin dun sa play zone. Yan, sa mga arcade, sa play zone. Wala po, di rin po sila mag-enjoy kasi